Okay, so this is our July 19th down to 26. Daily reading 34, 23, 34, 24, and 34, 25. So, kukuha tayo dito ng tatlo. Panoorin nyo yung unang episode. Kasi yun yung umpisa. And then tuloy-tuloy ito hanggang pang-anim na episode natin. Una, friend, which is the dog. Pangalawa, the frog, which is prosperity. And pangatlo, heron, and that is patience. Ang ganda ng cards. Napakaganda. Bakit? Kasi puro sila kulay puti. Ibig sabihin nito, meron talagang mga blessings na darating sa buhay natin. You can share this video sa wall ninyo kung gusto nyo, kasi it's all about blessings. It's a positive energy. So you can share it or you can repost it to your wall kung gusto nyo. I-discuss ko isa-isa ha. Yung nire-represent kasi nito, the dog, alam natin it's a man's best friend. And the energy signifies the dog is mainly a protector. Maliit man na aso or hanggang sa pinakamalaking aso, they are bound to guide or assist their owners. Yung pangalawa is yung frog. Diba, kapag nakakita tayo ng frog sa loob ng bahay natin, it's either sinisipa natin, pinapatay, tinatapon. Lalo na kapag yung frog nasa main door, hindi nyo alam kaya sila pumapasok or nakatayo sa main door ninyo kasi nagdadala sila ng swerte. Pero doon sa iba, tinatapon nila, sinisipa, pinapatay nila yung frog. Kaya sila minamalas, inaalat. Minsan naaaksidente sila kasi hindi nila binibigyan ng spiritual value kung ano man yung mga insects at saka mga animals na meron sa loob ng bahay nila or napunta or nadayo sa bahay nila. Yung pangatlo nito is yung heron, which is the patience. Ibig sabihin, hindi ka deserve magkaroon ng napakagandang blessings or hindi ka deserve makatanggap ng blessings kung hindi ka marunong magtiis or magpasensya sa buhay mo. Ito yung pinakamahirap sa lahat ng tao kasi hindi siya standard lahat kasi situational. Halimbawa, nasa trabaho ka, kahit anong intindi mo sa mga coworkers mo, sa boss mo, darating talaga sa punto na iiksi ang PC mo, lalo na kapag exhausted ka. Kasi hindi naman from Monday to Saturday magkapareho yung energy natin 'Di ba? May iba excited pumasok ng Monday, meron din iba hindi pa sila ready pumasok ng Monday kasi nagkakaroon pa sila ng mga side effects ng mga outings nila or gala nila noong weekend. And then meron namang mga tao na excited sila from Monday to Wednesday kasi bagong sahod. And then, i-expire yung energy nila right after maubos yung sahod nila. And then, kapag bayarin na din ng bills nila, na-exhaust din sila. And that is normal kasi tao ka. Pero yung pinakamaganda siguro dito, na isaksak sa isipan, yung tanging tao na nauubusan ng problema, yung tanging taong walang problema sa buhay, ay patay na. Yun lang yun. So, dito, iniintindi. Tignan nyo yung aso. Hindi lahat ng aso may amo. Hindi lahat ng aso minamahal. Hindi lahat ng aso may privilege na makatira sa isang magandang bahay or sa isang bahay na pinapakain sila, pinapaliguan sila. Kasi maraming aso namamatay sa daan, nasasagasaan, napipilayan. Ganon din yung tao, katulad ng aso. Ganon din yung tao. Kasi may panahon na yung mga tao, kapag binigyan ka ng maraming blessings, nakakalimutan mo kung saan ka galing.
Nag-uumapaw yung energy mo hanggang sa dumating yung punto na kapag binawi sa'yo ng Diyos yun, tsaka mo maaalala. Ganun ka pala kaswapang, ganun ka pala kagahaman, ganun ka kamanhid sa sitwasyon ng ibang tao na binalik sa'yo ng Diyos kung saan ka galing para maintindihan mo kung gaano kalaki yung sinayang mo. And that is the reason why kung bakit yung prosperity nasa gitna. Kasi cycle ang buhay. So kung nakarma ka noon and then God gave you another 10 years para maghintay, tiisin mo. Kasi yung binigay niya sa yung blessing, sinayang mo. Ganito din yung aso. Pag inalagaan mo, magkahiwalay man kayo ng ilang taon, kapag bumalik ka, ganun din ang patakaran ng Diyos. Ibabalik din niya sa'yo yung pagmamahal at blessings. Positive ito So, everybody can claim it. Everybody will be able to reshare it, repost, and post to your story. Lalo-lalo na doon sa mga taong kailangan talaga nila ng ganito. Ngayon, ang daming taong kailangan ng ganito. Kung naaalala ninyo, wala nang mga tao na mahahaba ang pasensya sa panahong ito dahil sa taas ng gastusin, araw-araw. And then, meron lang din akong isang ihihirit dito sa video. If you will be able to share it to everybody, wag niyong isisi yung problema niyo sa ibang tao. Kasi, from the very beginning, binigyan kayo ng choice ng Panginoon. It's either you choose the right path or you choose the wrong one. And then, when you choose the right path, you have to discipline yourself. You have to do the theist thing. But if you choose the wrong path, you enjoy first and then you suffer later. That's the risk between the two. So, wala 'Di ba ganito 'yon? Kung may 'di ba, ito yung sinasabi ng mga matatanda. Kung may itinanim ka, may aanihin ka. Hindi ka pwedeng umani o hindi ka pwedeng mang-ani sa pananim ng iba. Lalong-lalo na kung yung lupain hindi sa'yo. Mabuti sana lupain ng kapatid mo. Pwede kang manghingi, pwede kang mang-ani. Pero kapag hindi siya lupain, hindi siya sa'yo, literally, then you don't have any rights na mag-ani doon. So, yung gagawin mo, gumawa ka ng sarili mong pamaraan in a small little way, in a small thing, that God will be able to recognize how are you as a person, how are you as a children, kung ano pa meron ka sa pamilya mo. Then show that you are very sincere and you are disciplined enough to receive again the blessings of God. Kasi yun lang yung hinihintay Di ba tayo pag nag-aral tayo sasabihin ng magulang natin, sige kapag nakapasa ka sa board gusto mo kotse, kapag nakapasa ka sa board gusto mo bahay, ano gusto mo? Trip to US, trip to Europe, ganun that is the way your parents or probably everybody will give you a lot of things, a lot of gift when you surpass a difficult situation or a difficult stage of your life. Hindi ka magiging pro sa lahat ng bagay kung hindi ka marunong magtiis. So, this is the bottom line. For everybody who wants to succeed in life, dapat marunong kang magtiis. Dahil doon mo matitikman ang lahat ng tamis at sarap ng tagumpay pag nasa tugatog ka. Pero wag mong palakihin ang ulo mo, wag mong konsintihin ang kung sino dyan sa pamilya mo para lang ma-realize nila that you are there everything. Let them stand on their own feet. Kung naaalala ninyo doon, hindi ako makabiblia, pero this is part of it. Sabi ng Diyos, wag mo sila lagi bigyan ng isda. Turuan mo kung paano mangisda nang matuto silang maghanap ng sariling pantusto sa sarili nilang bunganga at hindi ikaw lagi yun. So let them understand how difficult it is to fish sa kalawaka ay sa lapad ng karagatan. That is the whole world that God is intended for us to understand. Let them understand gaano kahirap ang sitwasyon. And let them feel kung gaano ito kahirap for them to realize and to take care of the small things that you are giving. Kasi hindi nila marirealize yon hanggat hindi nila mararanasan. So, proceed tayo sa special episode. Gagamitin natin yung isa pang tarot and oracle for the path kung saan tayo pupunta at dadalhin
patungo sa blessings na inaasam natin. Good afternoon. Please share everything.